Dahil sa pagkamatay ng Hamas leader na si Ismail Haniyeh sa loob ng Iran, walang ibang sinisisi ang mga Iranians at ng pamunuan ng Hamas kundi ang bansang Israel. Alam nila na matagal nang nasa listahan ng Mossad ang pambatong intelligence agency ng Israel si Haniyeh kasama ang ilan pa mga Hamas leaders, at ang pagpatay sa kanya sa pusod mismo ng Iran ay isang malaking insulto sa buong bansa at isang malaking kahihiyan sa buong mundo. Kaya agad nagpalabas ng banta ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na humanda ang Israel sa hagupit ng kanilang ganti anumang oras. At ito naman ay sinang-ayunan ng Russia at mga allies nito tulad ng Hezbollah at mga Houthis. Ang tanong, ngayong gigil na gigil sa galit ang Iran at mga galamay nito, nanganganib na nga bang mabura ang Israel sa mapa sa pinapangakong paghihiganti ng Iran na hindi pa nararanasan ng Israel kailanman? Handa ba nitong gamitin ang pinagmamalaki nilang nuclear weapons? Ano ang mga paghahandang ginagawa sa panig ng Israel dahil sa banta ng malaking gera? At ano ang magiging papel ng US, UK at ibang mga Western countries? Handa ba nilang ipagtanggol ang Israel kapag natuloy ang gera laban sa Iran? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Bumungad sa buong mundo ang balita ng pagpaslang sa kilalang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa isang heavily guarded compound sa Tehran, ang kapital ng Iran, kasama ang kanyang bodyguard matapos umattend sa inauguration ceremony ng bagong halal na Iranian president na si Masoud Pezeshkian. Agad sinisi ng Iran at Hamas ang Israel at sinabing walang ibang may kagagawa nito kundi ang Mossad sa utos ni Benjamin Netanyahu. Noong una, ipinahayag ng Iran na isang Israeli airstrike ang tumapos sa buhay ng Hamas leader. Ngunit kinalaunan ay may nabuo silang bagong anggulo na di umano ay isang malakas na explosive device ang ginamit na tinago sa naturang gusali ilang buwan pa lamang bago ang pagbisita ni Haniyeh sa Tehran. At gamit ng isang remote-controlled apparatus, dinetonate ang bomba nang makumpirma ang presensya ni Haniyeh sa loob ng kwarto ng gusali na agad niyang ikinasawi kasama ang kanyang bodyguard. Patunay lamang daw ito na masusi at matagal nang pinagplanuhan at ilang mga local na Iranian officials ang binayaran ng Mossad upang maisagawa ang pagpatay sa Hamas leader. Matatandaang matagal nang may patong ang ulo ni Haniyeh dahil sa naging papel nito sa madugong pag-atake ng Hamas sa loob ng Israel noong October 2023. Matapos nga ang madugong nangyari ay nagbitaw ng mabigat na pangako ang Israel na hindi sila titigil sa kakahunting sa mga leader ng Hamas hanggat mauubos nila ito. At patunay lamang ang pagkamatay ng ilang Hamas leaders at commanders na seryoso sila sa kanilang banta na iisa-isahin ng mga pinuno ng Hamas, maging sa pusod man ng ibang bansa sila magtago. At ito nga mismo ang nangyari sa Hamas chief na si Haniyeh sa pusod mismo ng kalabang bansa ng Israel. Patunay lamang ito kung gaano katindi ang Mossad na may kakayahang huntingin ang kalaban kahit saang sulok man ito ng mundo magtatago. Idagdag pa riyan ang pagkamatay rin ng isang mataas na opisyal ng Hezbollah sa isang airstrike sa Beirut, Lebanon na si Fuad Shukr na walang dudang kakagawan ng Israel at Mossad. At ang mas lalong ikinagalit ng Iran ay nadamay din ang kanilang military advisor na si Mailad Bedi sa naturang airstrike. Bukod kay Haniyeh, kinumpirma rin ng pamunuan ng IDF na napas lang nila ang isa pang mastermind ng October 7 Hamas attacks na si Mohammad Deif. At inanunsyo nila ang kumpirmasyon matapos lamang ang libing ni Ismail Haniyeh. Bagamat noong July 13 pa nila ito napuruhan sa isang air raid sa Khan Yunis, Gaza. Si Deif ay ilang dekada nang pinaghahanap ng Israel bilang isa sa mga utak ng ground operations ng Hamas sa loob ng Gaza. Dahil dito ay umiigting ang takot sa buong Middle East na baka magiging mitsa ito ng napakalaking digmaan. Lalo na't matapos magbigay ng pahayag ang Iranian Supreme Leader na ayon sa kanya ay isang mabagsik na resback ang paparating sa Israel na hindi pa nila natitikman dati. Agad itong sinang-ayunan ng mga proxy groups nilang Houthis at Hezbollah na pawang gigil din gumanti sa Israel. Maging ang Russia na kilalang dikit sa Iran ay suportado ang bansa ng Iran na gumanti. Bagamat nagbigay ng pahayag si President Vladimir Putin na sana ay maiwasang madamay ang mga sibilyan sa loob ng Israel. Ayon sa pahayag ni Iranian Ministry of Foreign Affairs, Nasser Kanaani, ang tanging paraan lamang upang magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon ay ang gumanti sila ng mas higit pa sa una nilang pag-atake noon sa Israel gamit ang mga drones at missiles na tagumpay namang na-intercept ng Israel. Kaya masugid na inaabangan ng mga observers ngayon sa Middle East crisis kung anong klaseng paraan ang gagawin ng Iran bilang retaliatory attacks at kung gaano ito kalaki. Ang Iran ay may isa sa pinakamalaking stockpile ng missiles at drones sa buong mundo. At kapag pinakawalan nila lahat ng mga armas pandigma na ito, ay tsak, magkukumahog ang Israel upang depensahan ang kanilang buong bansa.
Andyan din ang posibilidad na gumamit ito ng nuclear weapons, subalit marami ang naniniwala na walang kapasidad ang Iran na gawin ito at sana nga lang ay tama ang assumption ng mga eksperto dito. Dahil dito ay maigting di umano ngayon ang pagpupulong sa pagitan ng Iran at mga pamunuan ng Houthis at Hezbollah sa kung ano ang susunod nilang hakbang. Ayon sa mga eksperto sa Middle East conflict, sa puntong ito, malamang ay hindi lamang drones at missiles ang papakawala ng Iran at mga allies nito, kundi malakas rin ang posibilidad na isang coordinated ground offensive ang kanilang gagawin mula Lebanon, Yemen at Syria. Hinihintay lamang di umano ng grupo na matapos ang nagaganap na OIC o Organization of Islamic Cooperation meeting sa Saudi Arabia kung saan nangangalap ng suporta ang Iran mula sa ibang Arab countries kontra sa Israel. Kasabay ng paghahanda ng Iran sa kanilang napipintong opensiba ay ang pagbili nito ng karagdagang armas mula sa Russia. Kasama na rito ang mga advanced air defense and radar equipment dahil alam nila na hindi mag-aatubili ang Israel na gumanti sa oras na inunahan sila ng Iran. Sa katunayan, ayon sa isang ulat, nag-umpisa na ang delivery ng mga nasabing air defense system mula Russia ilang araw na ang nakalipas. Patunay lamang di umano ito na seryoso ang Iran sa kanilang paghahanda para sa isang major offensive kontra Israel. Bagamat ilang araw na ang nakalipas matapos mapaslang si Haniyeh, ay wala pa rin nagaganap na opensiba galing sa Iran. Mas lalo raw itong nakakatakot ayon sa mga eksperto dahil malamang ay talagang malaking gera ang kanilang niluluto at matindi ang kanilang preparasyon kaya't maingat at tahimik ang Iran sa kanilang susunod na hakbang. Sa kabilang banda naman, nagsalita na rin ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na hindi na nila hihintayin ang aksyon ng Iran upang ipaghiganti ang pagpaslang ng kanilang commander na si Fuad Shukr sa isang Israeli airstrike noong August 6 sa Beirut, Lebanon. Ayon sa isang intelligence report, may mga senyales na aatake na ang Hezbollah anumang oras at hindi na ito maghihintay sa gagawing pagkilos ng Iran. Sa katunayan, naglungsad na ito ng isang drone attack noong Lunes sa isang military base sa northern Israel na ikinasugat ng 2 sundalo ng Israeli Defense Forces. Bukod pa riyan, sa halos araw-araw na palitan nila ng rocket strikes ng Israel sa mga lugar na malapit sa border ng Lebanon. Samantala, ipinaalam naman ng grupong Houthis sa kilalang news outlet na Newsweek na naghahanda na rin ang kanilang grupo ng isang malaking opensiba bilang pakikiisa sa Iran at Hezbollah. Matatandaang naglungsad din ng airstrike ang Israel laban sa mga Houthis sa loob mismo ng Yemen, kaya gigil din itong gumante. Ayon sa statement ng isang Houthi official na si Nasreddin Amer sa Newsweek, malaki raw magiging papel ng grupong Houthis sa napipintong opensiba, ngunit ayaw niyang ibigay ang kompletong detalye dito upang hindi makapag-isip ang Israel ng counter-attack ng maaga. Pero nagbigay siya ng statement na mas paiigtingin raw nila ang pag-aatake sa mga Israeli ships sa Red Sea at sa Gulf of Aden sa kabila ng pagdamay ng US forces sa karagatan malapit sa Yemen. Sa panig naman ng Israel, tikom ang bibig nito at walang ginawang pag-amin na sila talaga ang may kagagawan sa pagpaslang kay Haniyeh. Bagamat sa mata ng Iran at ng mga allies nito ay walang iba ang may pakana kundi sila. Subalit naka-red alert na ngayon ang buong bansa ng Israel ayon sa utos ni Benjamin Netanyahu. Sa katunayan ay nag-i-stock na ng karagdagang supplies ng dugo ang mga ospital at mga ambulance services ng buong bansa at iniimbak nila ito sa isang bomb-proof na shelter. Kasabay nito ay pinaghahanda na rin nila ang mga sibilyan. Sa katunayan, nag-umpisa na ang mga factory sa buong bansa na itago sa safe na lugar ang mga flammable at hazardous materials. Ganun din ang pag-iimbak nila ng tubig sa mga secure na lugar bilang paghahanda sa worst case scenario. Ang Israel kasi ay dependent sa tubig maiinom mula sa Sea of Galilee at Jordan River at maaari itong atakihin ng Iran sa oras ng isang giyera upang mawala ng supply ang buong bansa. Nagkaroon din ng pagsicheck ang mga sangay ng pamahalaan sa buong bansa sa bawat bomb shelter ng mga pribadong komunidad sa loob ng Israel. Kasabay ang paglikas ng libo-libo mga sibilyan na nakatira sa mga komunidad na malapit sa border ng Lebanon at Syria. Dagdag pa ni Netanyahu na handa raw silang depensahan ng Israel at mga mamamayan nito anumang oras. Ngunit mas handa silang lumusob sa kalaban kapag tinuloy ng Iran at mga allies nito ang masama nitong balak at sisiguraduhin daw nilang pagsisisihan ng kalaban ng kanilang gagawin. Maging ang capital city ng Tel Aviv at ang syudad ng Ramla na nasa looban na ng Israel ay pinaghahanda na rin sa posibleng airstrike at nagbigay na sila ng mga designated evacuation areas sakali mang matuloy ang malaking gera na binabanta ng Iran. Kasama nito ang mga subways at underground parking areas na hinahanda na nila upang gamiting shelter ng mga sibilyan.
Maging ang banking system ng Israel ay handa na rin sakaling magkaroon ng mass withdrawal ng pera ang mga tao sa panahon ng malakihang giyera. Patunay lamang daw ito sa kahandaan ng buong bansa ayon pa sa Prime Minister. Higit sa lahat, matagal na raw handa ang lahat ng sangay ng Israeli Defense Forces at handa na ito sa hamon ng bakbakan mula sa Iran at mga allies. Ang Israeli Air Force ay naka-red alert sa lahat ng oras at sa unang senyales di umano ng pag-atake ng Iran ay hindi ito mag-aatubiling sumahimpapawid at maghasik ng lagim laban sa puwersa ng kalaban. Armado ng makabagong fighter jets at well-trained at eksperyensyadong mga piloto, malaki ang lamang ng Israeli Air Force kontra sa luma at kakarag-karag ng mga eroplano ng Iran. Ang kanilang squadron ng F-15 at F-16 fighter jets ay veterano na sa ilang mga matagumpay na operasyon sa Middle East mula sa pagbomba sa nuclear reactor ni Saddam Hussein sa loob ng Iraq hanggang sa pagsira sa nuclear plant ng Syria na ginawa nila sa tulong ng North Korea. Hindi matatawaran ang kakayahan ng Israeli Air Force sa anumang klaseng labanan. Idagdag mo pa ang kanilang bagong bilang ng mga F-35 stealth bombers na sinasabing ginagamit sa pagpasabog noon sa Iranian defense system nang hindi man lang nila namalaya nitong Abril 2024. Matapos magpakawala ang Iran ng mga missiles at drones papuntang Israel, natagumpay namang na shutdown ng Israel. Alam ng Iran ang bigat ng kanilang kalaban, kaya isa marahil ito sa mga dahilan kung bakit maingat sila sa kanilang susunod na hakbang laban sa Israel, ayon sa mga dalubhasa sa Middle East crisis. Marami ang naniniwala na sa kabila ng kanilang palagiang pagbabanta ay takot din ng Iran sa isang direct confrontation laban sa Israel at malaki ang tsansa na hindi nito kayang panindigan ng ginawang banta na retaliation o pag-iigante. Dagdag pa ng mga eksperto, kung gaganti man ito tulad noong Abril nitong taon, malamang ay dadaanin ito ng Iran sa paraang hindi magkakaroon ng direktang engkwentro ang kanilang puwersa laban sa Israel. Kaya malamang gaya ng dating gawi, ay gagamitin lang ng Iran ng Hezbollah at Houthis sa kanilang plano. Lalo na at andyan din ang banta ng pagsali ng US kapag tinuloy ng Iran ang paglusob sa Israel. At sana nga ay tama sila sa haka-hakang ito upang maiwasan ang malaking giyera na siguradong maraming sibilyan ang magiging kawawa. Alam naman natin ang kapasidad ng Israeli military pagdating sa mga ganitong klaseng banta laban sa kanilang bayan. Subalit hindi rin malayong madawit ang US at UK maging ang ibang western countries sa napipintong giyera. Patuloy pa rin ang panata ng US na ipagtanggol ang Israel mula sa isang giyera laban sa Iran. Maging ang UK, bagamat hindi vocal, ay full support din sa Israel at handang magbigay ng kanilang tulong. Sa katunayan, nagpadala na ng karagdagang barko at personnel ang US bilang paghahanda sa posibleng all-out war sa pagitan ng Iran at Israel. Bagamat ginagawa pa rin ito ang lahat ng kanilang makakaya upang bumaba ang tensyon at huwag matuloy ang malakihang giyera. Nag-mobilize pa rin ito ng karagdagang aircraft carrier, destroyers, fighter jets, mga tauhan at mga mobile ballistic missile system bilang pagsuporta sa Israel sakaling atakihin ito ng Iran. Bukod pa dyan, sa patuloy nilang pagsusupply ng mga armas pandigma sa Israel, kasama na ang mga missiles at defense system na ginagamit ng Israel sa kanilang Iron Dome. Muling nagpalabas ng statement si President Joe Biden na hindi pa rin nagbabago ang commitment nilang suportahan at ipagtanggol ang Israel mula sa isang pag-atake sa anumang bansa. Ito marahil ang dahilan kung bakit maingat ang Iran sa kanilang mga hakbang laban sa Israel at kung hindi ay mas malaki ang kanilang babanggain. Sa ngayon ay abala ang intelligence agency ng Mossad sa pagpredict kung anong klaseng opensiba ang gagawin ng Iran. Ayon sa isang intelligence report na huli nilang nakalap, malamang ay unang aatake ang Hezbollah mula Lebanon. At habang abala ang IDF na sila ay labanan, saka naman papasok ang coordinated attacks ng Iran at mga Houthis. Hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad ng pag-atake ng Hamas mula Gaza. Bagamat naniniwala sila na malaki na ang pagkapilay sa grupo dahil sa walang humpay na opensiba ng IDF sa iba't ibang parte ng Gaza at sa isa-isang pagkalagas ng mga matataas na opisyal ng Hamas na lubos nang nagpahina nito kasama na sina Ismail Haniyeh at Mohammad Deif. Sa ngayon, pinaniniwalaang si Yahya Sinwar na lang ang nagpapatakbo ng ground operations ng Hamas sa Gaza. Bagamat may ilan pang matataas na Hamas officials ang buhay at nagtatago sa ibang bansa tulad ng Qatar. Sa pagkawala ni Haniyeh, si Yahya Sinwar na ang pumalit na political leader. At ang pananatiling buhay ni Sinwar hanggang ngayon ayon sa mga eksperto ay patunay lamang na hindi pa rin tuluyang nabubuwag ng IDF ang Hamas sa kabila ng ilang buwan nilang opensiba laban sa grupo. Patuloy pa rin itong lumalaban at hanggang ngayon walang nakasisiguro kung ilan na lang sa mga Israeli hostages ang nananatiling buhay sa kamay ng Hamas sa loob ng Gaza.
Sa ngayon, hindi lang Middle East kundi buong mundo ang nag-aabang sa kung anong klaseng giyera ang niluluto ng Iran laban sa Israel. Kung ano man ito, walang dudang handa ang Israel na depensahan ang kanilang sarili. Sana lang ay wag nang madawit sa sigalot ang mas malalaking bansa kagaya ng US at Russia upang maiwasan ang mas madugo at mas malawak na epekto ng giyera. Pero ang mas maganda ay madaan sa diplomasya at usapan ang bangayan at palitan ng banta sa dalawang panig upang walang mga inosenteng buhay ang madamay. Ikaw, sino sa tingin mo ang magwawagi kapag natuloy ang giyera sa pagitan ng Iran at mga allies nito laban sa Israel? Magbigay lang ng inyong mga opinyon sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.